might run for... Gusto ninyong marinig. Definitely you're running, but no position yet. Oh, you mentioned it for me. Kayo na magbanggit. I'll run for what? President. Smile. Tapos gusto niyong tanungin kung ang vice ko siya. Wala pa lang, Bongbong. ikaw pa lang. Ikaw lang. Pag sinabi kong oo, automatic na kasi Sabi mo siya. It's for you to decide later on. no, I promise Senator Marcos to get in touch with him. Sinabi ni Mayor Dicong, kanya, kapag hindi nalutas ang problema ng krimen in 3 to 6 months, ibibigay na raw niya yung pagkapangulo kay Bongbong. Yun ang sinabi sa hindi po sinabi. Ang sumunod sa kanya si Bingbong. Bongbong. Kung manalo siya sa protest niya, baka bago ang ating Vice Presidente. Binweltahan ni Duterte ang pahayag ni Liberal Party Vice Presidential Candidate Leni Robredo na hindi siya sang-ayon sa estilo ng pamumuno ni Duterte. Tabla lang kami. She does not like me, I do not like her, so the problem. He has been very kind and very thoughtful. Aming pagkaibigan is still there. Napag-usapan din ang pagbibigay kay Marcos ng cabinet position makaraan ng 1-year ban sa mga kumandidato noong halalan. Bukas si Marcos dito at bahala na ang Pangulo kung saan siya ipupwesto. Sa katapusan ng buwan nakatakdang maghain ng electoral protest si Senador Bongbong Marcos matapos umano madiskubri ang itinuturing nila umanong dayaan noong halalan. Sigurado na po base sa numero ng COMELEC. Pero syempre hindi pa tayo pwede mag-claim kasi ang pwede lang mag-claim yung COMELEC. Dahil napakalapit nung laban, marami sa aming supporters yung nangangamba. As early as Tuesday, gusto na namin silang i-appease kasi meron ng projections. At yung projections, lahat naman pareho yung estimates kahit iba-ibang grupo yung gumawa nito. Pero ayaw naming gamitin yung projections until hindi kami absolutely sure. Marami po ang nagulat na nakahabol at lumamang sa botohan sa pagka-vice-presidente si Congresswoman Leni Robredo. Reklamo tuloy ng kampo ng dating nangunguna na si Senator Bongbong Marcos tila na focus-focus daw ang bilangan habang natutulog ang taong bayan. Saan daw galing ang mga boto? Para malaman po yan, hinimay na ating reporter na si Lia Manyalak del Castillo ang quick count ng PPCRB. Darito ang kanyang special report. Bago mag-alas 10 ng May 9, araw ng eleksyon, halos 1 milyon ang lamang ni Senador Bongbong Marcos sa mahigpit na kalaban sa pagka-vice-presidente na si Congresswoman Leni Robredo. Sa 8:30 p.m. partial and unofficial results mula sa transparency server ng COMELEC at election returns na natatanggap ng PPCRV, nasa 10.2 million ang boto ni Marcos habang nasa 9.3 million naman kay Leni. Pero bago mag-alas 10 ng gabi, nagsimula nang pumasok ang mga boto mula Visayas. Mula 6.1 million sa 8:30 p.m. count, naging 6.8 million si Rojas. Mas mataas ng halos 40,000 kay Senadora Grace Poe na nalaglag sa ikatlong pwesto bandang alas 10 ng gabi. Kasabay nito, bumaba sa 400,000 na lang bigla ang lamang ni Marcos kay Robredo. Mula sa 79% ng pre-transmitted ERs, 11.8 million votes si Marcos habang 11.4 million naman kay Robredo. Sa susunod na 3 oras, sunod-sunod ding pumasok ang mga transmitted ERs mula sa Bicol at ilan pang lugar sa Mindanao. Kaya ang lamang ni Marcos bumaba mula 400,000, 300,000, 100,000 hanggang tuluyang bumaba sa 5,000 na lang pagdating ng alas 3 ng madaling araw. Parehong 12.8 million ang boto nila, lamang si Marcos ng 5,000. Bandang 3:20 a.m., lumamang na si Robredo. Nagsimula sa 500 hanggang naging 9,000, 20,000 at mahigit 80,000 na pagsapit ng umaga. Alas 7 ng umaga nasa 13.1 million na si Robredo, habang 13 million si Marcos.
Sa datos sa PPCRV website, nakakuha si Robredo ng 1.8 million na boto mula sa Calabarzon, 1.4 million mula Bicol ang kanyang baluarte. Si Robredo rin ang nanalo sa Visayas, 1.1 million sa Western Visayas, 1 million mula Central Visayas at mahigit 900,000 sa Negros Island. Kay Robredo rin ang kalakhan ng Mindanao kabilang ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region at ARMM. Sa NCR naman nakuha ni Marcos ang 2.1 million sa mga boto niya, 2 million mula Central Luzon, 1.6 million mula Ilocos na kanyang baluarte, mahigit 900,000 mula Cagayan Valley. Dahil dikit na dikit ang laban, malaking bagay ngayon kung kanino mapupunta ang mga hindi pa nabibilang na overseas absentee at local absentee votes para malaman kung sino kina Marcos at Robredo ang mananaig sa pagkapangalawang Pangulo. Leni Robredo, the supposed and proclaimed Vice President from the last elections, because we have been able to gather much evidence concerning several aspects of the election last May. As has been mentioned, ang aking petition ay nakahati sa tatlong bagay. There are 3 parts to it. The first part points out the weaknesses in the actual automated election system, the AES. Ito kasi ang naging problema, unang-una, yung mga safeguard na inirekomenda ng ilang mga third party na dapat gawin ng Smartmatic at ng COMELEC ay hindi nagawa. Kaya't marami talagang mga vulnerabilities, marami talagang mga maaring gawin na hindi dapat gawin sa sistema ng pagbilang. Pangalawa, yung mga naiwan na safeguard, kahit na lumabas nag-flag o nagkaroon ng alarm, these alarms and these flags were ignored by COMELEC. Sinasabi na ng sistema, yung sa mga natitirang safeguard, sinasabi na ng sistema na may problema rito, o may pumasok dito, o may nag-interfere, may nakialam dito, hindi pinansin ng COMELEC at pinabayaan na tuloy-tuloy na pangyari. Ang pangalawang bahagi ng aking petisyon, ang pangalawang bahagi ay tungkol sa itinatawag, it is very sad to say, but we now refer to it as traditional election abuses. Ang pinag-uusapan dito ay ang mga vote buying, ang mga batch feeding, ang mga intimidation, ang failure of election, at kung ano-ano pa, mga ginawa ng mga nakapaligid sa mga presinto para palitan ang resulta ng halalan. Pangatlo ay yung notorious na pangyayari nung gabi ng May 9 kung saan pinaltan ni Marlon Garcia ang hash code at hindi natin nalalaman kung ano ba talaga ang kanilang ginawa. And of course, the presence of the queue server na hindi dapat nagkaroon ng queue server, siningitan ng Smartmatic ng isang queue server kung saan hindi lang ang dapat ay may tinatawag na meet me room. Yung meet me room, ang gagawin lang doon ay kukunin lahat ng resulta, pero iba't ibang format yun. Kaya gagawin nilang isang format bago ipapadala sa mga server. Pero ang nangyari dito, imbis na i-translate lamang, ay ginalaw pati ang data, pinaltan pati ang resulta. Kaya pinaltan ulit ang resulta ng halalan. So those are the three basic parts to the petition. Pero tingin ko lang yung unfair dito na wala pa silang hawak, nag-claim na silang dinadaya. Kasi insulto naman to sa napakaraming tumulong sa amin. Lumalabas po na sinasabing kayo po'y naghihinala na nag-ooperate na ho ang Liberal Party para makapandaya o ayusin ang resulta ng eleksyon sa Vice Presidential. Meron ho ba daw kayong ebidensya na magpapatunay nito? Ganito lang, napakasimple lang. Hindi naman natin wala pa tayong sinasabi at hinihingi lang natin sa COMELEC ay magpaliwanag. Dahil unang-una,
ay maliwanag ang resulta ng mga tinatawag na exit poll. Lahat naman ng exit poll natin nung nakaraang halalan ay naging accurate. Sa exit poll, pagkatapos ng halalan, maliwanag ang aking panalo. Kaya nakakapagtaka, ba't ngayon lang at naiba ang resulta ng exit poll at saka ang mga resulta na ilinalabas ng COMELEC. Pangalawa, isang malaking pangamba namin ay yung pagbago ng itinatawag na hash code doon sa alas 7:30 ng gabi ng Mayo 9. At mula nun ay nagsimula na mawala ang aking paglamang at dahan-dahang nawala hanggat umikot na at nalamangan na ako ng sumunod. Anong nangyari doon? Bakit sila nagbago ng hash code na wala namang reported na incident na magbibigay ng dahilan kung bakit babaguhin yun? At hanggang ngayon hindi pa tayo nakatanggap ng paliwanag, pero siyempre hindi mo naman siguro kami pwedeng sisihin dahil maliwanag naman nila mula nung nagkaroon. Kung yung mga nanonood natigil ang pag-report ng mga boto for about 1 hour. Doon pagkatapos ng 1 hour na yon, yung pagtuloy yung nakaraan na patuloy-tuloy ang paglaki ng lamang ko ay dahan-dahan unang-una natigil at yung lamang na yon ay dahan-dahang nawala hanggang alas 3:30 ng umaga ay nawala na at nalampasan na ako. Kaya nakakapagtaka rin, unang-una yung tinatanong namin bakit pinalitan yung bakit pinalitan yung hash code. At talagang napakaliwanag na nagsimula, magandang takbo, maayos ang takbo, very clear yung pattern na pagtuloy-tuloy ang pagdagdag ng aking lamang, natigil ang pagbilang, mga more or less 1 oras. Pagbalik nung pagbibilang ng boto, dahan-dahan nang nawala ang aking lamang hanggat alas 3:30 ng umaga ay bigla nang bumaliktad. Kaya nakakapagtaka. At yan na nga, kaya sabi, kung may paliwanag, sana maibigay nila para ang taong bayan naman ay may kumpiyansa doon sa sinasabi nilang resulta ng pagbibilang ng boto. Kagabi, late at night, naging sigurado na kami. Nung yung kulang na lang as of last night was 15 towns. Sigurado na kaming irreversible na siya. Ngayon, as of 2 p.m. ngayon, 9 towns na lang yung kulang. Yung worst case scenario na 0 ako dun sa lahat na towns na imposible din naman, panalo pa din. So the question, Mr. President, are you really willing to appoint her in your cabinet? There is no compelling reason for me to accommodate the Vice President. I'm sorry. I've said that I have to take into account not only yung ngayon na magkaiba ang partido namin. I said the political alliances between my family and the family of Bongbong. Right in the beginning, alam ko, baski na hindi ko siya kandidato, Duterte talaga sila. And it was Mrs. Marcos who insisted on it. Alam niya ang history.